Bagong sikat pa lamang ang araw sa kalangitan ng Cainta, Rizal. Hindi pa gaanong siksikan ang mga kalsada. Ilang sasakyan at motorsiklo pa lamang ang humahagibis sa lansangan. Sa gitna ng unti-unting paggising ng syudad, minamaneho ng isang dalagang nagngangalang Alfea Reyes ang kanyang scooter, patungo sa bago niyang opisina, isang lansangan na magiging entablado para sa kanyang undercover na misyon. Sa mga karaniwang mamamayan, si Alfea, o Alia gaya ng tawag sa kanya, ay isa lamang simpleng dalaga. Maputi ang balat, may maamong mukha, at simple ngunit malinis manamit. Walang sinuman ang makapagsasabi na sa likod ng kanyang anyo ay isang batang intelligence officer mula sa isang special unit ng Philippine National Police. Hindi biro ang kasalukuyang misyon ni Alia. Iniimbestigahan niya ang isang malawakang kaso ng T-Kotong-I at pang-aabuso sa kapangyarihan sa hanay ng mga traffic enforcer at pulis sa kalsada. Sunod-sunod ang mga ulat na dumarating sa kanilang headquarters, at iisa lamang ang tinutumbok nito. Mayroong mga tiwaling pulis na nangingikil sa mga motorista sa paligid ng kanto ng karangalan. Si Alia ang itinalagang bumaba sa field ng walang opisyal na pagkakakilanlan, magpapanggap bilang isang ordinaryong sibilyan. Ito ang kanyang unang araw ng pagmamasid sa lokasyon. Ngunit bago pa man niya masuri kung sino ang tunay na salarin, isang matinis na pito ang pumunit sa hangin. "Hoy, miss! Hinto!" Ang malakas na boses na iyon ay nagpatigil kay Alia. Otomatiko niyang hinila ang preno. Isang pulis ang nakatayo sa gilid ng kalsada, may matigas na anyo, ngunit ang mga mata ay may ibang sinasabi, mga matang sanay na sanay ng maghanap ng butas. Ang pulis na iyon ay si Police Senior Master Sergeant Ruben Soriano, isang miyembro ng traffic unit na matagal nang nakaduty sa posting iyon. Hindi maganda ang kanyang reputasyon sa mga motorista. Marami ang nakakaramdam na sadyang pinahihirapan sila kapag ito ang nakakausap. Ngunit sa opisyal na talaan, kilala siya bilang isang disiplinadong alagad ng batas. Lumapit si Soriano habang tinatapik-tapik ang kanyang ticket booklet. "Lisensya at rehistro, miss," sabi niya nang may pagkainis. Nanatiling kalmado si Alia. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at inabot ang kanyang driver's license at AC. Sinulyapan ito ni Soriano at marahang umiling. "Mahina ang ilaw ng headlight mo kanina. Violation yan, alam mo ba, Anya?" Ngunit sa katotohanan, normal ang liwanag ng ilaw ni Alia. Tinitigan siya ni Alia, sinusubukang basahin ang kanyang intensyon. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito. "Sir, kung mahina po, pwede kong ipacheck, pero sa pagkakaalam ko po, normal pa naman," magalang niyang sagot. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa labi ni Soriano. "Baka nga normal. Pero kapag tiniketan kita para sa minor violation, mas malaking abala pa yan sa'yo. Kung gusto mong mapadali ang lahat, pwede namang pag-usapan." Ang tono ng kanyang boses ang lalong nagpakumbinsi kay Alia. Ito na nga ang taong tinutukoy sa mga report. Gayunpaman, kailangan niya pa ring gampanan ang kanyang papel ng maingat. Yumuko siya, tila natatakot, habang pinaglalaruan ang helmet sa kanyang mga kamay. "Ano po ang ibig niyong sabihin na pag-usapan?" Tumingin si Soriano sa kaliwat kanan, tinitiyak na walang kihi o sinumang nakatingin. "Simple lang, tulungan mo lang ako para sa pangkape mamayang hapon," sabi niya na may kasamang mapanuyang ngiti. 1,000 lang para hindi ko na ituloy ang pagtiket sa'yo." Nagpanggap si Alia na nataranta. "Sir, wala po akong dalang ganoong kalaking pera. 300 lang po ang laman ng wallet ko." "Sige na, kahit 500, ayos na. Basta wag nang maging komplikado, di ba?" Iniabot ni Soriano ang kanyang palad. Para sa kanya, ito na ang pinakakaraniwang bagay sa mundo. Sa isip ni Alia, napindot na niya ang isang maliit na buton sa loob ng kanyang jacket. Isang nakatagong audio at video recorder. Lahat ng usapan nila ay nakunan na. "Sige po, sir," marahan niyang sabi, habang inaabot ang pera na may panginginig na pakunwari. Ngumiti si Soriano ng may kasiyahan. May isinulat siya sa kanyang ticket book, ngunit pagkatapos ay pinunit ang pahina at itinago sa kanyang bulsa. "O, sige na, larga na. Pero mag-ingat ka, miss. Yung headlight mo, ipaayos mo." Tumango si Alia, nagkukunwaring nakahinga ng maluwag.
Pinasibad niya ang kanyang motor palayo sa poste. Ngunit sa sumunod na kanto, huminto siya at huminga ng malalim. Isang ebidensya, sapat na, bulong niya habang pinapatay ang recorder. Gayunpaman, may nagsasabi sa kanyang isipan na huwag tumigil doon. Kung mahuhuli niya ang pattern at posibleng mga kasabwat nito, mas matibay na ebidensya ang mailalatag niya para isara ang kaso. Nagpasya siyang bumalik sa lugar na iyon pagsapit ng hapon. Pagsapit ng hapon, nagsimula nang dumami ang mga sasakyan dahil sa mga empleyadong pauwi na. Umupo si Alia sa isang maliit na karinderya malapit sa police post, nakasuot ng face mask at sunglasses. Nagpanggap siyang abala sa kanyang cellphone, ngunit palihim na kumukuha ng video. Nakita niya si Sergeant Soriano na nakikipag-usap sa dalawang lalaking nakasibilyan na halatang hindi taga roon. Ang isa sa kanila ay paminsan-minsang tumatanggap ng maliit na sobre mula sa mga motoristang hinuhuli ng walang malinaw na dahilan. Mahina silang nagtatawanan, nagsisindi ng sigarilyo na para bang walang anumang mali sa kanilang ginagawa. Itinala ni Alia ang oras, ang bilang ng mga sasakyang pinahinto, at ang perang nagpapalitan ng kamay. Sa kanyang isipan, hindi na ito tungkol sa isang ganid na tao. Isa itong maliit na sindikato na matagal nang nag-operate. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa kanyang likuran, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. "Miss, anong ginagawa mo dyan?" Biglang sumulpot si Sergeant Soriano sa likod niya. Nagbago ang ekspresyon nito, puno ng pagdududa. Natigilan si Alia, hindi na niya nagawang itago ang kanyang cellphone. "Nagpipicture ka, no? Sino ka ba talaga?" Napalingon ang ilang motorista. Naging tensyonado ang paligid. Kailangang magdesisyon ni Alia, panatilihin ang kanyang pagpapanggap o kumilos na. Mabilis siyang tumayo at bahagyang umiti. "Hinihintay ko lang po yung kaibigan ko, sir. Nagte-text lang po." Hindi naniwala si Soriano. Sinubukan niyang agawin ang cellphone, ngunit mahigpit itong hinawakan ni Alia. "Seryoso po, sir, text lang to," sabi niya. Pinipigilan ang sarili na ilantad agad ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit lalong naging maraha si Soriano. "Media ka, no? O baka taga-gobyerno ka?" Naging matalim ang tono ng kanyang boses. Umatras si Alia. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit ang dalawang lalaki mula sa poste. "Dalhin na lang natin sa presinto, sir," sabi ng isa. Tumango si Soriano. "Para malaman natin kung sino talaga siya." Alam ni Alia na delikado na ang sitwasyon. Kung dadalhin siya sa loob ng presinto, maaaring makumpiska ang kanyang mga gamit at ang data na kanyang nakalap. Tumingin siya sa paligid, umaasang may butas para makatakas. Ngunit bigla, mula sa kabilang direksyon, umalingaw ang tunog ng isang malaking motorsiklo na biglang huminto. Isang lalaking matipuno at nakasibilyan ang bumaba at dumiretso sa kanilang kinaroroonan. "Sergeant Soriano," sabi niya ng mahinahon ngunit may diin. "Huwag mong pagbuhatan ng kamay ang sibilyan." Napalingon si Soriano, gulat na gulat. "Ay, Major Hernandez." Tumingin si Alia sa lalaki at agad itong nakilala. Iyon ang kanyang superior sa headquarters, si Police Major Dante Hernandez, na palihim na nagpapatrolya sa lugar para subaybayan ang resulta ng operasyon. Nakahinga ng maluwag si Alia, ngunit nanatili siyang nakayuko upang hindi agad mabuking ang kanyang pagkatao sa harap ng publiko. Tinitigan ni Hernandez si Soriano ng matagal at sinabing, "Mag-usap tayo sa opisina." "Ngayon na." Ang tono ng kanyang boses ay nagpatahimik sa buong paligid. Napalunok na lang si Soriano at sumunod. Samantala, si Alia ay nakatayo sa likuran nila, may kalmadong mukha ngunit kumakabog ang dibdib. Alam niyang ito na ang simula ng malaking revelasyon na matagal nang hinihintay ng kanyang team. Doon nagtatapos ang unang yugto. Nang ang unang tabing ay nabuksan at ang laro ng pagpapanggap ay nagsimulang magpakita ng tunay na kulay. Sa likod ng maamong mukha ni Alia, nakatago ang tapang ng isang intel officer na hindi lang lumalaban para sa katotohanan, kundi para na rin sa danga ng unipormeng madalas dungisan ng ilang sakim na tao. Nang hapong iyon, tila mabigat ang hangin sa loob ng presinto ng pulisya sa Cainta. Ang mga pader na dating puti, ngunit ngayon naninilaw na ay parang nagtatago ng maraming lihim na ayaw ibunyag.
Ilang miyembro ng traffic unit ang hindi mapakali sa kanilang mga upuan sa front desk, sinusubukang hulaan kung bakit bigla ang dumating si Major Hernandez nang walang pasabi. Sa likod na silid, pumasok si Hernandez na may matatag na mga hakbang. Hawak niya ang isang folder ng mga ulat mula sa secret operation na inihanda pa noong nakaraang linggo. Sa kanyang likuran, tahimik na sumusunod si Alia, suot pa rin ang kanyang denim jacket at helmet na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Samantala, sa upuang nasa harap ng malaking kahoy na mesa, nakaupo si Sergeant Soriano na may alanganing itsura. Paminsan-minsan siyang sumusulyap kay Alia na nakatayo pa rin at walang imik. Umupo ka, maikling utos ni Hernandez. Napalunok si Soriano at pilit nang umiti. Sir, yes, sir. Kanina po, hindi lang kami nagkaintindihan. Akala ko po kasi media siya, kaya manahimik ka muna, putol ni Hernandez, matigas ang boses. Gusto kong marinig mula sa kanya. Bumaling ang kanyang tingin kay Alia. Sabihin mo ang lahat ng nakita mo. Tumingin muna si Alia kay Hernandez. Alam niyang tapos na ang oras ng pagpapanggap. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang helmet, ibinaba ang face mask, at ipinakita ang kanyang buong mukha. Agad na tumahimik ang buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Soriano. Teka, ikaw yung, tinitigan siya ni Alia ng diretsyo. Ang pangalan ko ay Police Corporal Alfer Reyes, mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group ng Inatasan akong imbestigahan ang mga ulat ng kotong sa lugar na ito sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Tila nagyelo ang buong paligid. Ang ilang pulis sa labas na sumisilip mula sa siwang ng pinto ay dahan-dahang umatras. Binuksan ni Hernandez ang brown folder at inilapag sa mesa ang ilang litrato at transcript. Naroon ang mga kuha mula sa minikamera ni Alia. Malinaw na nakikita kung paano tumanggap si Soriano ng pera mula sa mga motorista, kasama na ang kanilang pag-uusap kaninang umaga. Sapat na itong ebidensya, mahinahong sabi ni Hernandez. Pero gusto ko munang marinig ang paliwanag mo bago umusad ang proseso. Pinilit ni Soriano na magtimpi, pinagpapawisan ang kanyang mukha. Sir, hindi po kami nagkaintindihan. Minsan po, yung mga motorista mismo ang namimilit magbigay ng pera para mapadali ang usapan. Hindi po ako direktang humihingi. Tinitigan siya ni Alia ng malamig. Pero sa recording, sinabi ninyo na pwedeng pag-usapan. At pagkatapos noon, tumanggap kayo ng 500 piso mula sa akin. Natahimik si Soriano. Hindi na siya makatanggi. Idiniin ni Hernandez ang kanyang daliri sa mesa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas. Ang problema dito ay hindi ang halaga ng pera, Soriano. Kundi ang asal mo. Ginamit mo ang uniforme ng gobyerno para manakot ng tao. Akala mo ba hindi mabubunyag ang mga ganitong gawain? Muling tumahimik ang silid. Sa labas, ang ugong ng mga patrol car at busina ng mga sasakyan ay maririnig na tila isang alinggaungaw mula sa mundong patuloy na umiikot, walang kamalay-malay na sa maliit na silid na iyon. Isang pangyayari ang nagaganap na maaaring magpabago sa karera ng isang tao. Ilang oras ang lumipas, matapos ang paunang investigasyon, mag-isang nakaupo si Alia sa. Binuksan niya ang kanyang notebook, nagsusulat ng pansamantalang ulat na kailangan niyang ipadala sa Internal Affairs Service bago matapos ang gabi. Ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Alam niyang si Soriano ay isang piraso lamang ng kadena. Mula sa kanyang surveillance kaninang hapon, may 2 lalaking nakasibilyan na kasama niyang tumatanggap ng pera. Hindi sila aktibong pulis, ngunit malinaw na may koneksyon sa ilang tiwaling opisyal sa poste. Hindi pa tapos ang operasyong ito, bulong niya. Pumasok si Major Hernandez nang hindi kumakatok. Alam kong hindi ka pa kontento, sabi niya habang umuupo sa tapat na silya. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung totoo ngang may sindikato, ibig sabihin matagal na silang nag-operate at baka may mas mataas na opisyal na sangkot. Tumango si Alia. Gusto ko pong ipagpatuloy ang pagmamanman, sir. Pero sa pagkakataong ito, hihingi ako ng suporta mula sa isang shadow team. Hindi dapat nila malaman na nabisto na ako. Tinitigan siya ni Hernandez ng ilang segundo at bahagyang umiti. Matapang ka talaga, gaya ng dati. Pero tandaan mo, maaaring naghihinala na sila. Huwag kang kikilos ng mag-isa.
Nang gabing iyon, umuwi si Alia sa kanyang boarding house sa gilid ng syudad. Mula sa labas, simple lang ang lugar, isang hanay ng masisikip na kwarto na may mahihinang ilaw. Isinara niya ang pinto, hinubad ang jacket, at inayos ang kanyang cellphone na naglalaman ng lahat ng recorded data. Ipinadala niya ang ilang ebidensya sa isang secure server ng kanilang unit at nag-save ng kopya sa isang maliit na flash drive. Ngunit ilang minuto pa lang siyang natatapos, may narinig siyang tunog ng motorsiklong huminto sa tapat ng kanyang tinitirhan. Dalawang anino ang dumaan sa ilalim ng ilaw ng poste. Agad na pinatay ni Alia ang ilaw ng kanyang kwarto at sumilip sa siwang ng bintana. Dalawang lalaking nakasibilyan ang nag-uusap habang nakaturo sa direksyon ng kanyang kwarto. Parang dito yun, pre. Sabi ni Soriano, sa lugar na to nakatira yung babae. Seryoso. Pero di ba dinala na siya sa presinto? Pero pinauwi rin daw nung hapon, pinalabas lang. Siguraduhin lang natin, baka totoong media nga yan. Huminga ng malalim si Alia. Malinaw na ngayon, nagpakalat si Soriano ng maling impormasyon para pagtakpan ang sarili, at ang dalawang lalaki ay malamang na bahagi ng sindikato na sumusubok alamin kung sino talaga siya. Mahinahon niyang kinuha ulit ang kanyang jacket, isinuksok ang isang maliit na baril sa kanyang baywang, at dahan-dahang binuksan ang bintana sa likod. Lumabas siya sa isang maliit na daanan sa likod ng boarding house, patungo sa isang masikip na eskinita na direktang konektado sa pangunahing kalsada. Sa kabilang dulo ng eskinita, isang itim na kotse ang marahang huminto. Mula sa loob nito, isang boses ang narinig niya sa kanyang earpiece. Unit 3, safe ang posisyon. Nakikita namin ang dalawang target sa tapat ng tinutuluyan mo. Huwag mo silang harapin, sundan lang natin mula sa malayo. Boses iyon ni Marco, ang kasamahan niya sa team na naka-standby para sa surveillance. Mahinang sumagot si Alia, salamat, nasa labas na ako. Huwag niyo silang pakawalan. Mula sa malayo, nagsimulang maglakad palayo ang dalawang lalaki at sumakay sa kanilang motorsiklo. Ang isa ay tila may tinatawagan sa telepono. Tinitigan ni Alia ang kanilang mga likod habang itinatala ang plaka ng motor. May bago tayong lead, bulong niya. Kinabukasan, sa headquarters, sinuri ni Hernandez at Alia ang datos na nakalap mula sa surveillance team. Ang plaka ng motorsiklo ay nakarehistro sa isang nagngangalang Hector Santos, isang dating traffic police na matagal nang natanggal sa serbisyo dahil sa katulad na kaso. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang hindi opisyal na coordinator sa lugar na iyon. So, totoo nga. May network ng mga dating miyembro na nakikipagsabuatan sa mga aktibong tiwali, sabi ni Hernandez habang nakatingin sa databoard. Kailangan natin silang isalang sa isang malinis na operasyon. Isang bagsakan, lahat sila huli. Tumango si Alia ng may determinasyon. Handa po ako, sir. Pero payagan niyo akong manatiling pain. Naghihinala na sila. Hayaan niyong ako na mismo ang humatak sa kanila palabas. Matagal na natahimik si Hernandez. Alam mo ba ang panganib niyan? Alam ko po, sir. Pero kung hahayaan natin sila, ang susunod na biktima ay maaaring kahit sino. Isang ina, isang estudyante, isang matandang takot lang mahuli. Sa huli, marahang tumango si Hernandez. Sige, pero simula mamayang gabi, hindi ka na mag-isa. Maglalagay tayo ng monitoring team sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa poste. Samantala, sa ibang lugar, nakaupo si Sergeant Soriano sa kanyang bahay. Maputla ang kanyang mukha. Patuloy na tumutunog ang kanyang telepono, ngunit hindi niya magawang sagutin. Mula pa kaninang tanghali, nakakatanggap siya ng mga text mula sa isang nagngangalang J, na malamang ay si Hector Santos. Huwag kang magsasalita tungkol sa iba. Kapag bumagsak ka, lahat tayo babagsak. Matagal niyang tinitigan ang telepono at pagkatapos ay ibinato sa sofa. Naman bakit yung babaeng iyon pa ang napunta sa akin, bulong niya sa sarili, puno ng pagkadismaya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tapos na ang laro. Ang intel officer na inakala niyang isang simpleng dalaga ay mas matapang at mas matalino kaysa sa sinumang nahuli niya. At sa susunod na gabi, ang parehong lansangan ang magiging saksi sa pagitan ng katarungan at kasakiman sa pagsisimula ng operasyon ng paglilinis. Kulay pilak ang kalangitan sa kainta pagsapit ng hapon.
Mabibigat na ulap ang nakabitin, tila isang babala ng paparating na ulan. Ang pangunahing kalsada na karaniwang abala ay nagsimula ng lumuwag dahil maraming tao ang piniling umuwi ng mas maaga. Sa likod ng payapang eksenang iyon, isang bagay na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong checkpoint ang inihahanda. Nakatayo si Alia sa dulo ng isang kanto, nakatanaw sa maliit na police post kung saan karaniwang nagbabantay si Sergeant Soriano. Iba na ang suot niyang jacket at iba na rin ang motorsiklong gamit niya. Sa loob ng kanyang helmet, isang maliit na mikropono ang konektado sa monitoring team. Unit 1, ready. Ang boses ni Marco ang narinig niya sa kanyang earpiece. Unit 2, standby sa kanlurang bahagi ng kalsada. Kapag gumalaw ang target, susundan namin. Mahinang sumagot si Alia. CJ. Huwag kayong makialam hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat. Ngayong araw, hindi lang si Soriano ang kanilang target, kundi ang buong sindikato ng kotong na nag-operate sa loob ng maraming buwan. Ang data mula sa Cybercrime Unit ay nagpakita ng isang consistent na pattern ng transaksyon ng pera sa paligid ng posting iyon. Laging sa hapon, laging sangkot ang mga pribadong sasakyan, at laging may dalawang lalaking nakasibilyan na naghihintay sa kanilang motor malapit sa isang kapihan. Bandang alas 5, lumabas si Soriano mula sa poste. Tensyonado ang kanyang mukha, ngunit sinubukan niyang magmukhang kalmado sa harap ng dalawang lalaking naghihintay sa kanya, sina Hector at ang kasama nitong si Berto. Mula sa ilang metrong layo, nakikita ni Alia na seryoso silang nag-uusap habang paminsan-minsang tumitingin sa kalsada. Kumusta yung kahapon? Ligtas ba? Tanong ni Berto. Bumuntong hininga si Soriano. Ayos na. Pero parang hindi ordinaryong media yung babae. Tinitigan siya ni Hector ng matalim. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako sigurado, pero yung tingin niya nung nasa presinto, parang taga-gobyerno. Suminghal si Hector. Kung totoo yan, ibig sabihin na basa na tayo. Kailangan nating tapusin to ngayong gabi. Ang mga salitang iyon ay nagtulak kay Alia na pindutin ang buton sa kanyang jacket. Isang hudyat para sa monitoring team na simulan ang full recording. Ilang minuto ang lumipas, isang kotse ang huminto sa tapat ng poste. Gaya ng dati, lumapit si Soriano at nagpanggap na sinusuri ang mga papeles ng sasakyan. Nakatayo si Hector sa di kalayuan, nagkukunwaring nagmamasid sa trapiko. Ang hindi nila alam, ang nagmamaneho ng kotse ay isa ring miyembro ng secret operation, nagpapanggap na sibilyan. Naganap ang lahat ayon sa plano. Nang simulan ni Soriano ang usapan tungkol sa areglo, dahan-dahang lumapit si Alia gamit ang kanyang motor, pumwesto sa kabilang bahagi ng kalsada. Yumuko siya, nagkukunwaring inaayos ang kadena habang tinututok ang maliit na kamera sa direksyon nila. Sa loob ng ilang segundo, ang eksenang matagal ng tsismis lamang ay malinaw ng nakunan. Ang transaksyon ng pera, ang banayad na pananakot, at ang senyasa ng pagsang-ayon sa pagitan nilang tatlo. Mula sa earpiece, bumulong si Marco, malinaw ang recording. Hinihintay namin ang kumpirmasyon mo. Ngunit, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang nagtitinda ng fishball sa gilid ng kalsada na walang kaalam-alam ay sumigaw, "Manong pulis, flat po yata yung motor niya," sabay turo kay Alia. Agad na napalingon ang tatlong pares ng mata. Nanliit ang mga mata ni Hector, nakilala ang mukha ni Alia, kahit bahagyang natatakpan ng helmet. Siya yan, sigaw niya habang mabilis na naglakad. Otomatikong umatras si Soriano, maputla ang mukha. Si Raulo, siya nga talaga. Agad na pinaandar ni Alia ang kanyang motor, sinusubukang tumakas. Ngunit hinugot na ni Hector ang isang maliit na baril mula sa kanyang baywang. Isang iligal na baril, malinaw na hindi galing sa serbisyo. Hinto, sigaw niya. Mula sa kabilang direksyon, biglang umalinggaw ang tunog ng sirena. Dalawang patrol car ang lumabas mula sa kanto, sinundan ng 4 na pulis na nakamotor at kumpleto sa uniforme. Sa isang iglap, ang kalsada ay naging isang entablado ng pagsalakay. Bumaba ka. Ibaba mo ang armas mo, Hector, umalinggaw ang boses ni Major Hernandez mula sa megaphone. Huminto si Alia sa gilid ng kalsada. Samantala, nataranta si Hector at sinubukang tumakas sa kabilang linya.
Ngunit bago pa siya makalayo, dalawang miyembro ng team ni Marco ang humarang sa kanyang daan at ibinagsak siya sa semento. Sinubukan ding tumakas ni Berto ngunit natisod sa gutter. Nahuli siya hindi kalayuan. Si Soriano naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Maputlang maputla, nanginginig ang mga kamay. Bumaba si Major Hernandez mula sa sasakyan at tinitigan siya ng matalim. Sa huli, ikaw mismo ang nagturo kung sino ang mga kasama mo. Yumuko si Soriano, hindi makapagsalita. Lumapit si Alia, tinanggal ang kanyang helmet. Mabigat ang hangin ng hapon ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga mata. Lahat ay nakunan mula sa simula, mahina niyang sabi. Hindi lang ikaw, kundi bawat isa na kasama sa larong ito. Lumuhod si Soriano, garalgal ang boses. Sumunod lang po ako sa Agus, ma'am. Sila po ang nauna. Tinitigan siya ni Alia ng walang emosyon. Walang pakialam ang hustisya kung sino ang nauna, sir. Ang mahalaga, kung sino ang may tapang na huminto. Sumenya si Hernandez at agad na pinusasa ng ibang opisyal ang tatlo. Ang kalsadang iyon, nakaraniwang lugar lang ng trapiko, ay naging saksi kung paano pinabagsak ng isang maliit na operasyon ang sindikato ng Kotong na matagal nang naghasik ng takot sa mga mamamayan. Kinagabihan sa headquarters, mas payapa na ang pakiramdam. Sa briefing room, tinitigan ni Hernandez ang buong team ng may pagmamalaki. Tagumpay ang operasyon natin ngayon ng walang nasaktan. Lahat ng ebidensya ay valid at naipadala na sa Internal Affairs. Magaling lahat kayo. Nakaupo si Alia sa isang sulok, pinapanood ang screen na nagpapakita ng mga recording kaninang hapon. Walang malaking ngiti sa kanyang mukha, isang pakiramdam lamang ng ginhawa na mahirap ipaliwanag. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat. Ang galing mo, Alia. Muntik ka nang mahuli. Ngumiti si Alia ng bahagya. Teamwork ang magaling, hindi ako. Kung hindi kayo handa, baka hindi na ako nakabalik. Idinagdag ni Hernandez, ang tapang mo ang nagpatakbo sa operasyong ito. Pero tandaan mo, ang trabaho ng isang intel ay hindi lang tungkol sa paghuli ng tao. Tungkol ito sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko na unti-unti nang nawawala dahil sa kagagawa ng ilan. Tumango si Alia. Naiintindihan ko po, sir. Iyon po ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pagpupulis. Hindi para maging astig, kundi para hindi na matakot ang mga maliliit na tao sa unipormeng ito. Natahimik ang lahat. Ang bawat miyembro sa silid ay tumingin kay Alia ng may taos pusong paggalang. Ilang araw ang lumipas, lumabas sa lokal na balita ang pagkakabuwag ng sindikato. Tinawag ng mga reporter ang operasyon na Tioplan Malinis na Daan nang hindi binabanggit ang pangalan ng sinuman mula sa team. Ngunit alam ng mga residente sa paligid ng kanto ng Karangalan na pagkatapos noon, wala nang kakatwang checkpoint o lagayan sa kanilang lugar. Lihim na bumisita si Alia roon isang hapon. Ipinark niya ang kanyang motor sa karinderya, kung saan siya dating nagmamanman. Binati siya ng may-ari ng palakaibigan, hindi alam kung sino talaga siya. Mas maayos na ang daan ngayon, ma'am. Wala nang nanghuli ng walang dahilan, sabi nito habang nakangiti. Gumanti ng ngiti si Alia. Mabuti po kung ganoon. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang mabubuting tao. Tumingin siya sa poste na ngayon ay binabantayan ng isang bagong pulis na may tapat na mukha. Marahang umihip ang hangin, dala ang kapayapaang bihirang madama ng kanyang puso. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Marami pang lugar kung saan kailangang ipaglaban ang katotohanan. Ngunit ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Alia ang kapanatagan. Pinaandar niya ang kanyang motor, marahang umalis habang sinasabi sa kanyang sarili, kung kailangang dumating ng tahimik ang katarungan, hayaan na, basta't dumarating ito sa tamang oras. 2 linggo na ang nakalipas mula nang matapos ang Tioplan Malinis na Daan. Ang bayan ng Cainta ay bumalik na sa normal nitong ritmo. Ang pangunahing kalsada ay mas payapa na. Wala nang mga pitong maririnig ng walang dahilan. Wala nang bigla ang checkpoint na nagdudulot ng kaba. Sa police post na dating pugad ng Kotong, ang watawat ng Pilipinas ay payapang winawagayway, tila nakikihinga ng maluwag matapos ang matagal na pagkadungis. Sa headquarters, nakaupo si Alia sa administrative office, pinipirmahan ang huling ulat ng operasyon.
Sa kanyang mesa ay isang tumpok ng dokumento mula sa Internal Affairs Service. Ang mga pangalan ni na Sergeant Soriano, Hector, at Berto ay opisyal ng sinibak sa serbisyo at haharap sa kaukulang kasong kriminal. Ngunit hindi iyon ang nagpatulala kay Alia. Tinitigan niya ang isang maliit na sobre sa gilid ng kanyang mesa. Sa loob nito ay isang sulat kamay mula kay Soriano, ipinadala sa pamamagitan ng isang jail officer. Ma'am Alia, hindi ko alam kung paano magsisimula. Nahihiya ako sa unipormeng ito at sa sarili ko. Alam kong mali ako, pero gusto ko lang sabihin, hindi ako masamang tao sa simula. Natakot lang akong maghirap, natakot na magutom ang anak ko. Pero ang takot na iyon ang naging dahilan para mawala sa akin ang lahat. Kung sakaling makalabas ako dito balang araw, gusto ko na lang magtrabaho ng marangal. Salamat po dahil minulat niyo ang mga mata ko, kahit na masakit ang paraan. Soriano. Binasa ni Alia ang sulat ng paulit-ulit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaang tanggapin ng kanyang puso ang kakaibang halo ng lungkot, ginhawa at simpatya. Hindi niya kinukonsinti ang ginawa ni Soriano. Ngunit alam din niya na hindi lahat ng masama ay may masamang intensyon. Marami ang naliligaw dahil sa hirap ng buhay, dahil nakakalimutan na ang kabutihan ay maaari pa ring ipaglaban kahit sa gitna ng kagipitan. Pagsapit ng hapon, nagpunta si Alia sa parke ng bayan. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga ordinaryong mamamayan tuwing katapusan ng linggo. Umupo siya sa isang mahabang bangko, pinagmamasdan ang mga batang nagbibisikleta at masayang nagtatawanan. Sa kanyang tabi, dumating si Marco na may dalang-dalawang baso ng iced tea. Iniisip mo pa rin ba iyong kaso? Tanong niya habang umuupo. Bahagyang umiti si Alia. Minsan iniisip ko, kung ang buhay sana ay isang tuwid na linya tulad ng marka sa kalsada, baka lahat ng tao ay manatili sa kanilang landas. Pero sa totoo lang, marami ang nadudulas. Marahang tumango si Marco. Pero ang mahalaga, may mga taong tulad mo na handang tumulong para hilahin sila pabalik. Tumingin si Alia sa langit. Pababa na ang araw. Minsan, kailangan ko ring hilahin pabalik, Marco. Mahirap ang mundo sa field. Pwedeng makalimutan mo kung alin ang tama, alin ang mali. Kaya nga tayo isang team, hindi mga robot, sagot ni Marco. Kung ikaw ang babagsak, kami ang hihila. Kung kami ang magkakamali, ikaw ang magpapaalala. Umiti si Alia, isang mainit na tingin ang ibinigay sa kanya. Kaya ako komportable sa unit na ito. Nanahimik sila ng ilang sandali, ninanamnam ang katahimikan ng hapon. Dala ng hangin ang amoy ng turon mula sa isang nagtitinda malapit sa parke. Ang tunog ng azan ay nagsimula ng marinig mula sa di kalayuan. Ilang araw ang lumipas, inanyayahan si Alia sa isang maliit na seremonya sa regional headquarters. Ang hepe ng pulisya ay nagbigay ng parangal para sa tagumpay ng kanilang operasyon. Sa harap ng 12 ng miyembro, binanggit ang kanyang pangalan bilang isang huwarang opisyal dahil sa kanyang katapangan at integridad. Nang tanggapin niya ang pleke, hindi napigilan ni Alia ang isang maliit na ngiti. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil alam niyang ang parangal na ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng lumalaban para mapanatili ang tiwala ng mamamayan. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang ranggo o medalya. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ni Major Hernandez. Magaling, Alia. Nalampasan mo ang isang mabigat na pagsubok. Mahinang sumagot si Alia. Marami pa pong ibang pagsubok, sir. Pero ngayon, mas handa na ako. Tinapik ni Hernandez ang kanyang balikat. Napatunayan mo na ang tapang ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, sapat na ang maging mahinahon, matyaga, at magtiwala na darating ang tamang panahon. Nang gabing iyon, nagpasya si Alia na bisitahin ang bahay ng isa sa mga biktima ng kotong, isang matandang trooper ng jeep na nagngangalang Mang Ramon na dati niyang nakita na tiniketan ng walang dahilan. Nagulat ang matanda nang makita siyang dumating na nakauniporme. Naku, Ma'am Alia, pulis po pala talaga kayo. Umiti si Alia ng buong puso. Opo, tay. Nagpanggap lang po akong sibilyan noon nung nag-uusap tayo sa karinderya. Naaalala niyo po ba? Mahinang tumawa si Mang Ramon. Kaya pala ang dami niyong tanong noon.
Salamat sa Diyos, ngayon wala nang nananakot sa kalsada. Inabot ni Alia ang isang maliit na sobre. Patunay na ang perang kinuha sa kanya ay naibalik na sa pamamagitan ng restitutional fund ng kapulisan. Naantig si Mang Ramon. Salamat, nak. Matanda na ako, pero ngayon lang ako nakakita ng pulis na humihingi ng paumanhin para sa pagkakamali ng kasamahan nila. Bahagyang yumuko si Alia. Tao lang din po kami, tay. Pero natututo po kami sa mga pagkakamali. Para hindi lahat ng nakauniforme ay iisa ang tingin. Tumango si Mang Ramon, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sana dumami pa ang mga pulis na katulad mo. Ilang linggo ang lumipas, inilipat si Alia sa isang bagong assignment sa ibang probinsya. Bago umalis, dinaanan niya ang kanto ng Karangalan sa huling pagkakataon. Huminto siya sa mismong intersection kung saan nagsimula ang lahat. Ang traffic light ay umilaw ng berde, pagkatapos ay dilaw at pula. Isang simpleng ritmo, ngunit puno ng kahulugan para sa isang taong ang buhay ay nasa kalsada ng tungkulin. Bumaba siya sa kanyang motor at tumayo sandali sa gilid ng bangketa. Sa maliit na police post, may nakapaskil na bagong karatula, poste ng serbisyo sa trapiko ng Karangalan, naglilingkod ng may puso. Ngumiti si Alia. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang slogan. Ito ay resulta ng isang maliit na pagbabagong isinilang mula sa katapangang harapin ang mali. Bumulong siya na tila kinakausap ang sarili. Akala nila dati, isa akong mahinang babae. Pero siguro, ang lakas ay hindi nasusukat sa muscle o sa malakas na boses. Ang lakas ay nasa paninindigan kahit sinasabi na ng lahat na hayaan mo na lang. Muling umarangkada ang kanyang motor patungong kanluran, nag-iwan ng mahabang anino sa aspalto ng hapon. Sa salamin, nakita niya ang daan na ngayoy malinis at payapa, isang maliit na refleksyon ng pag-asang patuloy niyang pinanghahawakan. At doon nagsara ang kwento, hindi sa putok ng baril, kundi sa isang paniniwala na sa bansang ito, mayroon pa ring mga taong